Nasamsam ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO ang mahigit 108,000 pesos halaga ng iligal at peking sigarilyo habang isang suspect naman ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon nitong May 12, 2026. Ayon kay Police Colonel Richie R. Claraval, Provincial Director ng NEPO, dakong alas 4 Gs ng hapon nang magsagawa ng Anti-Criminality Checkpoint Operation ang mga tauhan ng Santa Rosa Police Station sa kahabaan ng Barangay Cuangco, Santa Rosa, Nueva Ecija. Sa isinagawang checkpoint, pinara ng mga pulis ang isang Kawasaki Badja na may sidecar na minamaneho ng isang lalaki. Gayunman, nagtangkang umiwas ang suspect sa checkpoint matapos itong biglang mag-U-turn dahilan upang magkaroon ng maikling habulan. Agad namang naaresto ang suspect at sa isinagawang verifikasyon at visual inspection ay nadiskubre sa kanyang pag-iingat ang 60 rims ng GTM cigarettes at 15 rims ng modern cigarettes. Kinilala ang suspect na isang 72 taong gulang na lalaki at residente ng Barangay San Josef Sur, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Tinatayang nasa 76,500 pesos ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang sigarilyo. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Article 151 ng Revised Penal Code at Article 77 ng Republic Act 7394 o Consumer Act of the Philippines. Samantala, dakong alas 11:45 naman ng umaga, voluntaryong isinuko ng isang concerned citizen na may-ari ng tindahan sa Barangay San Nicolas, Gapan City ang 52 rims ng iba't ibang klase ng sigarilyo na kinabibilangan ng More Red at RGD lights. Tinataya nagkakahalaga ng 32,100 pesos ang mga voluntaryong isinukong sigarilyo matapos ang patuloy na information dissemination at dialogue campaign ng Gapan City Police Station laban sa illegal, peke at smuggled tobacco products. Kasalukuyang nasa kustudiya ng mga operating units ang mga nakumpiska at isinukong sigarilyo para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Arestado ang 6 na wanted person, kabilang ang isang most wanted person sa magkakahiwalay na manhunt operations na isinagawa ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO sa iba't ibang bahagi ng lalawigan noong May 11, 2026. Batay sa ulat na nakarating kay Police Colonel Richie R. Claraval, Provincial Director ng NEPO, dakong alas 9:50 ng umaga na magsagawa ng manhunt Charlie Operation ang mga tauhan ng Gapan City Police Station sa Barangay Bayanihan, Gapan City. Nagresulta ang operasyon sa pagkakaaresto ng isang 51 anyos na lalaki na kasalukuyang naninirahan sa naturang barangay. Ang suspect ay nakalista bilang most wanted person sa lungsod ng Gapan at naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa. Samantala, 5 pang wanted persons ang naaresto sa magkakahiwalay ding operasyon na isinagawa ng mga tauhan ng Cabanatuan City Police Station, San Jose City Police Station, Talugtog Police Station at Palayan City Police Station. Ang mga naarestong individual ay nahaharap sa iba't ibang kaso kabilang ang paglabag sa Republic Act 7610, paglabag sa City Ordinance, robbery, theft at reckless imprudence resulting in damage to property. Kasalukuyan nasa kustudiya na ng pulisya mga naarestong akusado para sa kaukulang proseso at disposisyon. Binigyang diin ni Police Colonel Claraval na patuloy pang paiigtingin ng NEPO ang kanilang manhunt operations upang matiyak ang agarang pagkakaresto sa mga nagtatagong kriminal at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan ng Nueva Ecija. Tulot ng hinala sa mga opisyal ng barangay ang isang hindi pa nakikilalang lalaki matapos nitong iwan ang isang Rusi tricycle at mga ibinibentang gamit sa loob ng bagsakan ng gulay sa Sangitan Public Market sa Barangay Magsaysay Norte, Cabanatuan City noong May 13, 2026. Batay sa paunang impormasyon, dumating umano ang lalaki sa lugar sakay ng isang Rusi tricycle at nag-alok
ng mga monoblock chairs at isang lamesa na may tatak na sagon. Habang isinasagawa ang pagbebenta, napansin ito ng mga kagawad ng barangay na agad nagtanong kung sino ang tunay na may-ari ng mga kagamitan at kung saan ito nagmula. Gayunpaman, sa halip na magbigay ng paliwanag, bigla umanong pumaripas ng takbo ang lalaki at iniwan hindi lamang ang mga ibinebentang kagamitan kundi maging ang tricycle na kanyang sinasakyan. Dahil dito, pinaghihinalaan ng mga opisyal na posibleng nakaw ang naturang mga gamit kaya agad nila itong isinailalim sa kustudiya habang nagsasagawa ng beripikasyon ang barangay. Ayon sa pamunuan ng Barangay Magsaysay Norte sa pangunguna ni Punong Barangay Mayra Lopez, nagsasagawa na sila ng koordinasyon at imbestigasyon upang matukoy ang pagkakakilala ng tumakas na lalaki at ang tunay na may-ari ng mga iniwang kagamitan at sasakyan. Nananawagan naman ang barangay sa sinumang posibleng may-ari ng mga monoblock chairs, lamesa at rusted tricycle na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan upang maayos na maiproseso ang pagberipika ng pagmamay-ari. Patuloy pa rin ang imbestigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente.